Sinasabi ni Brother Eli, masama yung mag-rally, pero nakita ko siya sa Makati, nag-rally kami. Andun siya. Malaking kasinungalingan yan. Malaking kasinungalingan yan. Kahit isang rally, wala akong dinadaluhan. Alam niyo kung bakit? Magaling ka. Wait, say something. I have a father. One more, sandali. Wait, father Eli. Brother Eli. Brother Eli. Eta, speak. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at sa mga baguhan po, sa mga new viewers po ng ating channel, tuloy po kayo, welcome po kayo. At sa mga returning subscribers naman po natin, more than 45,000 na po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang rason kung bakit napakadami po nating views every month. In fact, we are ranging from 1 million to 1.2 million every month. Ganyan po kadami ang viewership ng Usap-Usap University, kaya maraming salamat po. Pero ang ating subscriber count, medyo mababa pa rin po yan, 45,000 from 1 million viewership. So ang request ko po sa inyo, sa lahat po ng mga viewers, kung hindi ka pa subscribe, kinakailangan mo maging subscriber po. Yan po ang ating tuition fee ng ating Usap-Usap University. And also, if you like our videos, you can click like as well. So sa atin pong episode ngayon, atin pong i-aanalisa, atin pong papanoorin ng buo ang another GMA7 show, ang Debate with Mare at Pare. Ito po ay very popular show noong 1990s hanggang early 2000s, na kung saan isang political topic po ang kanilang pag-uusapan po ngayon. At sa pag-aanalisa at paghihimay ng kanilang mga argumento, akin pong gagamitin na aking background. Ako po ay dati pong university debater mula po sa Mindanao State University sa Iligan sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. Kalaban ko po FEU at De La Salle. At member din po ako ng isang international public speaking organization na Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Let's watch this video in full. Samahan niyo po ako. Let's go! Bago pa man nagsimula yung impeachment trial, kaluwarsada na ang kilos protesta. To the Senate, the impeachment complaint constituting the article... At sa pagsimula ng impeachment trial, nagpatuloy ang mga rallies. This morning, a group of some 40 people staged a rally in front of my house. They even banged on my gate and threw objects against it. Nandito naman ang kanyang mga empleyado makipag... Parang bayan! Hindi ka mawatan! Nakadamo ka mo! Hoy! As a result of this violent incident right in front of the Senate may be compelled to consider placing restrictions on the right of demonstrations to make their demonstrations in front of or near the Senate building. For the past several hearings, the presiding officer had always been disturbed by noises outside, probably by demonstrators. So I hope that the motion of the Senate President will include precisely the control of the crowd outside. If there's going to be any pagbabawa, it has to be reasonable. People here have a right to constitutional impeachment, no? Mga kilos protesta, kailangan nga ba? Inaabuso na nga ba ng mga rallyista ang kanilang karapatan? Mga Mare at Pare, mga protest rallies, nakakagulo nga lang ba sa impeachment trial? Okay. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Paring Oka. Magandang gabi, Maring Winnie. Magandang gabi sa iyo, mga Mare-Pare dito sa studio. At dyan sa inyong tahan. Maring Winnie. Ay, nag-loaded. Excited yata tayo to talk about the topic tonight. At saka mainit ang ating topic ngayong gabi dahil karapatan, Maring Winnie. Hindi lang karapatan, demonstrasyon. Karapatan mag-demonstrate. Yan ho ang pag-uusapan natin ngayon dahil on the other side, mayroon din daw karapatan yung mga individual. Ito, yung balancing of interest and rights. That's right. Kasi, di ba, si Senator Miriam, galit na galit siya kasi meron nagprotesta na pumunta sa harap ng bahay niya. At saka, Maring Winnie, sabi daw nung iba, mukhang nainis daw si Senator Pimentel at saka si Chief Justice Davide dahil mukhang maingay daw sa labas.
Mayroon bang Excuse me hindi na lang. maingay na demonstration? Tatanungin mo natin yan. Mayroon bang demonstration na hindi magulo? Halatang-halata ka yata eh. You Siguro. wait until the end. Ulitin natin yung ating tanong, Maring Sige, Willie. mga marit pare ha. Sorry na lang. Mga protest rallies, nakakagulong alam ba sa impeachment trial? At Maring Willie, dito sa panig na nagsasabing nakakagulo, kasama ho natin ang legal counsel ng Santiago family, founder and chairman ng National Association of Lawyers for Justice and Peace. Ang sabi niya, ang protest rallies ay nakakagulo dahil linalapastangan daw nila ang karapatan ng mamamayan. Siya po ay si attorney, ang ating kaibigan, Jess Santos. Alright? Okay. Dito naman, sa panig na hindi nagkakagulo ang mga protest rallies, ang sabi naman niya ang protest rallies ang siyang sumasalamin ng tinig ng mamamayan laban sa mga tinututulan ng maling patakaran ng pamahalaan. Ayan ay ang Akbayan Party List representative na si Loretta Ann Rosales. Si Eta Rosales. Eta Rosales. Naku, dito naman sa panig na nakakagulo yan. Ang sabi naman niya nababaliwala lang ang impeachment trial dahil sa mga protest rallies na yan. Siya po ay ang presiding minister of Church of God in Christ Jesus, the pillar and the ground of truth, si Brother Eli Soriano. Dito naman, sa panig na hindi nakakagulo ang protest rally sa impeachment trial, ang ating kaibigan na running priest. Siya po ay miyembro ng COMPIL, convener, at ang sabi niya, mayroon tayong obligasyon na ituro ang sa mapayapang pamahayag ang paninindigan at damdamin. Okay. Alright. Si Father Robert Reyes. At dito, sa panig, Maring Winnie, isang batang bata, presidente po ng Filipino Values Review Society Incorporated, National Consultant for Fire and Protection. Ako, sunog ito. Ang sabi niya, karamihan ay sumasama lang sa rally dahil sa hakot o hatak ng mga kanya-kanyang grupo. Siya po ay si Dr. Rudy Chiope. Alright. Okay. And our last but not the least panelist dito sa side na hindi nakakagulo, ang sabi po niya kung demokratiko kang tao, hindi mo ipagbabawal ang protest rallies. Kung diktador ka, ay ipagbabawal mo. Ito po ay ang Secretary General ng Bayan Muna, si Nathaniel Santiago. Okay. Kaya, Maring Winnie, resource person. Meron akong resource person dito na she is a professor of the Ateneo de Manila and she came to speak in behalf of Rosana Forres and Bettina Aboitis and she member siya ng Couples for Christ, si Trissy Season. Trissy. Alright. Okay. So, Maring Winnie, ulitin natin yung tanong. Meron ba? Alright. Nagmamadali ka masyado Kasi wala akong resource person Meron tayong dito. another resource person dito. Sorry ka na lang. Oo. Ang spokesperson siya ng Volunteers Against Crime and Corruption. Barangay Captain po siya ng Barangay San Antonio, Quezon City, si Captain Martin Dino. Alright. Ulitin natin yung tanong, mga kaibigan. Yan mga protest rallies, nakakagulo nga lang ba sa impeachment trial? Kung sa pananaw niyo po ay nakakagulo, tumawag na po kayo ngayon sa telemessage 867-9707. At kung sa tingin po ninyo hindi nakakagulo sa impeachment trial ang mga protest rallies, tumawag po kayo sa telemessage number 867-9708. At saka kung meron kayong gustong i-comment dyan, for comments and questions, tumawag po kayo sa 924-3062, 924-3014, at saka may email address po tayo. Ngayong gabi, debate@gmanetwork.com. Alright. Babalik po kami mga kaibigan, magdedebate po tayo. Okay. Okay, mga ka-U3, pasensya na po kung pinopost ko po yung video. Ganito po talaga yung format natin. This is a reaction video. Unscripted po kasi ito. Wala po tayong rehearsal dito. Tayo po ay nanonood for the first time po at mga first impressions po yung binibigay ko dito. So far, wala pa naman pong nailalatag ng mga malalaking mga argumento pa dito. Pero I'm just very excited to watch this dahil po ito po ay very nostalgic sa akin kasi po back in the 1990s and early 2000s po. Popular po ang palabas na to. I think Thursday night po ito. Medyo gabi
gabi na nga lang siya, pero I remember my dad watching these videos, and I also remember, of course, I'm still very young that time. Ito po yung panahon po ng impeachment trial ni Pangulong Erap Estrada. Isang very historic na moment sa ating Philippine history. Palagi po natin itong naririnig sa balita noong early 2000s. 2001 po ito kung di po ako nagkakamali. So, let's continue watching this. Hindi naman nakakagulo. Yun nga lamang, huwag mo nalang papansinin. Slight disturbance lamang ang nakikreate ng mga protest action. Part na rin siguro yan ng freedom of expression, no? and of assembly, just so long as ma-maintain nila yung order dun sa kanilang mga hanay. Kailangang manatili yung mga rally para merong public pressure. Before God is not right. Both of them have sin nature. Ayan, isahan na natin mga pare-pare at debate. Ang debate natin ngayong gabi. And we will start with Nathaniel Santiago kasi siya ang nasa limelight ngayon sa bayan muna. Hindi ba, Nathaniel, nagkaroon ng incident in front of the Senate? Nabugbog nyo raw yung isang driver ng Senado. Ano ba yan? Kala ko peaceful, non-violent demonstrations ito. Hindi naman po itong binugbog iyon. Nakalulungkot po yung pangyayaring iyon na naganap na nagkaroon ng ganong insidente. Pero higit na nakalulungkot yung tumalong kagad sa konklusyon sila Senador Pimentel na dapat nang iba ng protest rallies dahil sa insidente iyon. Nang hindi man lang nadidinig po yung panig ng mga anti-ERA protesters. Tulad ng ginawa nila doon sa 3 pinatalsik sa loob ng Senado, without hearing their side, in-expel din sila sa Senado. Ngayon, kung nadinig na po yung buong pangyayari at yung panig namin, makikita nyo po ang istorya. Ano po yung istorya? Meron po kaming agreement ni General Lopez na hanggang alas 5 kami ng hapon pagdarali doon sa harap ng Senado kung saan kami nakapwesto. 4:30 po dumating itong isang bus na lulan ng isang driver at umaarangkada at gustong ipuwersa yung bus na yun sa maraming mga tao at kung saan nandun yung sound system po natin. Pinakiusapan po sila nila Teddy na kung maaari, wag lang ituloy yung na parang sasagasaan yung mga tao. Ang nangyari po ay sa halip na mapakiusapan ay nagwala yung lalaki. Okay. No? Tapusin ka lang ho. Ang nagwala yung lalaki, naglabas po ng ice pick at naglabas ng tubo at natrete ng buhay nila Teddy, nila Obet at doon nag-react ang mga tao. Parang mag-aamok po siya. Ngayon, kung nadinig man lang ni Senador Pimentel yung panig namin at pinakinggan kami, hindi dapat ang desisyon niya ay iba ng protest rallies. Ang dapat pong desisyon ay iba ng pagpasok ng mga ice pick at tubo at hindi dapat payagan ng empleyado na magdala doon sa Senado. Sasagutin ka lang. Okay. Pag pinag-usapan natin ng rally, papasok ngayon ang konsepto ng aktivismo. So pag ang usaping aktivismo ay ano ba aktivismo? Aktibo at ismo. Aktibo, paggalaw, at yung ismo, sistema. So, sa inyong ginawa, tawag dito, ito isang hindi sistematikong paggalaw upang iparating ang ating karaingan, kundi itong isang anarkiya na ating ginawa, di ba? Tama ba na ating... Ayan! Wala na kayong ginawa kung hindi maging anarchist. Ang alam ko yung ibig sabihin ng anarkiya ay wala nang sumusunod sa patakaran. May patakaran, palagi namin kinakausap si General Lopez, kinakausap namin ang mga taga-Senado at meron kaming kasunduan pero hindi ko maintindihan kung bakit tila pumapabor ang mga pulis sa Senado sa mga pro-ERA rallies at sa aming mga anti-ERA ay medyo pinahirapan kami. Salamat, inamin nila na may gulo na nga eh. Nagsuntukan na nga eh. O nakakagulo ba? Nakakagulo nga eh. Sila naggulo na eh. Nakakagulo. Sandali lang. Ako muna ba? Dito muna. Ang nakikita po namin, sa unang tingin, parang nakakagulo. Pero sa totoo lang, ano ang esensya ng protest rally? Ito ba'y nakakagulo o ito ay isang fundamental na karapatan ng mamamayan? Sa EDSA Revolution, pinatalsik ang diktador. Bakit? Sapagkat nagprotesta ang mga tao. Parang magulo kasi nandun sila at kumikilo sila. Pero ang ginawa nila, pinatalsik ang diktador at ibinalik ang demokrasya. Okay, before that, no,
While it is a good example, a point that could be raised here is, kung nangyari ba yun noong panahon ni Marcos, would it be the same for this kind of situation? The point there is, hindi kasi porket it worked before, it may immediately work now. However, yung sa sinabi naman ni Brother Eli kanina na may gulo na nga, okay rin yung rebuttal ni Ms. Etta Rosales na ano ba yung essence ng pagrarally, di ba? It is the showing of the grievances of the people themselves, and it is, of course, you know, constitutionally protected. Mali yung premise doon na parang ang ibig sabihin natin, kinakailangan magkagulo. Hindi, yun ang masyadong mali Malaki ang pagkakamali doon sa bagay na yon. Sapagkat maaaring ang isang bagay ay mabago. Halimbawa, ang uri ng pamahalaan. Pero sa isang payapa at tahimik na pamamaraan. Hindi siya magulong pamamaraan. Okay, go ahead now. Ang pagsapo natin ay kung nakakagulo ang protest rally sa impeachment trial. Tatanungin ko po kayo, natigil ba ang impeachment trial dahil sa protest rally? Nagkaiba ba ang usapan nila dahil sa protest rally? No less than the Chief Justice of the Supreme Court. Noon pong 1991, nagkaroon ng protest rally. Noon pong 1991, nakakagulo ka na. Brother Eli. Ang presidente ng Brother Eli, Senado pagsalitain mo ako. na Noong pong 1991, nagkaroon ng protest rally laban sa base militar. Noong pong 1994, sa GAT-WTO. Noong 1999, sa BFA. May konting ingay din noon. Hindi, may mga ganong mga report. Pero walang senador na nagsabing ipagbawal natin ang protest rally dahil maingay ito. Ngayon may pro, may anti, ngayon may pro. Siyempre, sa mga rallies, may pro at anti. May pro-democracy, may anti-democracy. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Yung EDSA, Mare, wala. Sandali lang. Anong wala? May pro-Marcos, may pro-dictatorship, may anti-dictatorship. Okay, actually, Ms. Etta Rosales is correct. Meron pong mga Marcos loyalist po. Noong panahon po ng pagrarally, so mali po si Brother Eli sa kanyang sinabi na wala. Meron po. Yan po ang katotohanan po sa ating history. Brother Eli. Okay, go ahead. Pero lang, Brother Eli, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba'y naka-attend na ng session sa Senado? Yung totoo lang. Nanonood po ako. O yun, ako ilang beses ako nasa loob ng Senado, wala akong naririnig ni anong kaluskos na nagmumula sa labas. Kaya hindi ko maintindihan kung ang pinag-uusapan nila ng kalukuhan. Okay, dyan sa sinabi naman ni Father Reyes, that is a weak argument. Kasi hindi porket hindi mo narinig or hindi porket yung sarili mong karanasan, hindi mo na-experience yun. And it's the same with what is happening right now in the Senate. But the point there is, ang konsepto kasi ng panggugulo, hindi lang naman noise, hindi lang naman kaluskos, di ba? Kundi ang nangyayari na disturbance outside. Pwedeng yung processes of ingress and egress, yung pagpasok at paglabas ng building, hindi lang naman yan about the noise itself. So I think that's a very weak argument. Alam mo, kaibigan, I believe in the integrity of the Chief Justice. Hindi niya siguro sasabihin na di-disturb siya kung walang naririnig doon. Actually, the Chief Justice was trying to find out, is it true kaya baka nga nanggagaling doon? Yun, nag-iisip siya. Okay. Pero hindi nangangahulugan na nanggagaling talaga sa labas. Alam mo, mayroon na ako itatanong dito. Dito ba sa panig na ito, do you agree na ang demonstration, protest rallies, part of the territory in a democracy? Yes. Okay. Yes. So anong inaangal nyo? Kasi it must be done. Ito ay parte ng demokrasya, pero in every right there is a definition. Ang sabi natin, pinaglalaban natin ng mga mahirap. Pero sino naging biktima? Isang driver, isang maralita, isa ring mahirap, di ba? Hindi yun ang kalaban. Ang kalaban natin yung sistema. But yung mismong... Si Atty. naman, hindi pinakinggan ang sinabi ko. May kasunduan kami ni General Lopez na alas 5, bakit hindi in-instruct ni General Lopez yung Senate employee yun na huwag ituloy-tuloy yung bus pasagasa doon sa mga tao? Pero, hindi ba unfair yun? Hindi ba yun ang nakagulo? Kung hindi siya naglabas ng balisong at ng tubo, pero sino magkakagulo ba sa kalaban rally? natin? Sino kalaban nyo? Yung driver ba o yung sistema? Di ba? Brother Eli, pro-erap ka man o anti-erap kita, ipaglalaban namin ang karapatan mo mag-rally. Dito naman, if I may, doon sa tangon ni... Let me ask the question from Nathaniel. Alright, naglumabas siya ng I speak at saka kung ano pa ang linabas niya. Bakit kailangan siya bubukin? Hindi po siya binugbog. Ang nangyari po, nagwawala siya dun sa bus.
Okay, before that, no, just basing on what they're saying, no, kasi po blank slate po tayo dito sa Usap-Usap University. We don't research, kung ano lang po yung reaction natin based on what they're saying. And so far, parang kataka-taka sa akin based on the story of Nathaniel here, Santiago. Sinasabi niya na meron ngang driver ng bus na at 4:30 para daw isasagasa. Pero I think that's not even logical for a person, one person to do that sa isang grupo ng mga nagrarally. Syempre, kung gagawin mo yun, first, wala tayong actual reports na sinagasaan, ha? Ang sabi lang is akma daw na para daw sasagasa daw sa mga protesters. Ikaw mag-isa, gagawin mo yun sa isang grupo ng mga tao? Hindi ba para nilalagay mo yung sarili mo in danger if that's the case? So, hindi natin alam yung real story behind this, pero parang there's something fishy about this story. Hindi totoong binugbog, no? Hindi ho totoong, pag sinabi niyo pong binugbog ng mga tao, pinagtulong-tulungan ng mga tao. Let him speak. Pagbigyan niyo po ako magsalita. Nakikita ng mga miyembro namin na threaten ang buhay ni Teddy at ni Obet doon sa pangyayaring yung nilabasan ng balisong. Nag-react ang mga tao, ginamit nilang pandepensa yung mga isip nila ng cellphone. Ano ang nangyari doon sa mama? Doon sa jeepney driver? We have Can a you break. tell us, Father? We have a break. Oy, Ma'am, break one. We have a break. Exactly, may nagsabi kanina, no? 1 versus 1,000? Does it make sense? Does it make sense? Wow. Okay! Ayan, marinig. Initial results natin. Ang initial results natin, ang mga tumawag po at nagsabing hindi nakakagulo ang mga rallies at demonstrations ay 1,974. At yung tumawag na nagsabing nakakagulo ay 2,131. Medyo magkalapit. Ngayon meron tayong mga comments. Babasahin ko lang po ang mga comments. Sabi ni Tonyo Cruz, ay actually rallies are signs of political maturity. Definitely, it's not a hindrance to the process. Ang sabi naman ni Lowell Batara ay mapapro or anti-ERAP rallies man ay sadyang nakakagulo sa bansa natin. Let the impeachment court do their job. And one thing more, Mr. President, please, for love of country, listen to your people. Sabi naman ni DDD, sabi niya, Miriam's action against those who protested outside her home was absurd. For Absurd? a UP alumna, she should remember that the very university where she graduated from is a bastion not only of excellence, but also of activism. Ayan na, ang pag-usap. Okay, before that, di ako agree doon kasi private mo na residence yan eh. In as much as we may be public figures, politicians, dapat po respetuhin din po natin, di ba, yung residensya ng isang tao. Sa akin nga personally, and this is a message to some of our fans no sa Usap-Usap University, I really do appreciate what you've been doing for the channel. Nanonood po kayo, ang iba po sa inyo ay tagahanga at mga supporters po talaga ng Usap-Usap University, more than 45,000 na po tayo. Pero please naman po, I would really appreciate it kung sa Usap-Usap University lang po kayo mag-send no, ng mga messages po ninyo, mga pictures, at wag na po sa aking private po na Facebook dahil yun po sa akin ay sagrado po yun. No? So lahat po ng mga interest at mga questions po na patungkol po sa atin pong mga episodes, I would recommend na you just send it sa Usap-Usap University Facebook page po natin. Ano po? Pag-uusapan natin ngayon dito yung nangyari sa bahay, sa harap ng bahay ni Miriam. Ito yung Sige, si Jess ang abogado ng Masamang Santiago family. Go ahead. Yung pag-rally na nagkagulo ron sa Senate. sa pintuan nila Miriam. Abay, that's a gross violation of the rights of privacy. Correct. Maliwanag yan sapagkat ang pamamahay, isang pamamahay na yan is sacred yan. Totoo. There is the sanctity of privacy. There is the tranquility of the home, which must have to be respected. Eh, ginawa ng mga nagrally ron, nagkagulo ng nagkagulo. Pero bahay ba ni Miriam yung kalye? Siyempre kahit siya. Nasa kalye? Attorney Santiago. Let's hear. Let's hear Martin B. Hindi naman si Miriam lang ang magagalit doon. Kahit sinong tao magagalit kapag Pakinggan muna niyo ako. doon. Ang mga rallies, nasa kalye. Yung mga pamilya, nandun sa loob ng bahay. Ngayon, ang mga placards, Maliwanag na Mga nasa tinatao, gate. mga tinatao. Doon sa gate. Magulong magulo ron. Of course.
Okay, pero po may mga tinatapon na kasi di ba po? And while it is true na ang public highways po kasi, mga public roads po kasi natin, they are considered as public, hence pwede silang mag-rally, pero nakakasira po yun ng privacy nga po ng mga may bahay, no? Mga tao po na nakatira po sa isang compound. At according nga sa mga reports, tinatapunan ng mga bagay-bagay yung pamamahay ni Senator Santiago. So, hindi po maganda yon. So, ito po ay paglabag din po sa karapatan po. But before that, gusto ko lang din po i-mention na sa debate na ito, meron po tayong importanteng concept po sa pagdedebate. Ito po yung konsepto ng balancing of rights. So yun po ang makikita natin dito. Ang karapatan ba ng isang tao na magpahayag ng kanyang sarili sa isang political na pamamaraan o demonstration ay mas mataas ba o equal ba sa karapatan din ng Senado na magkaroon ng kanilang session at ipagpatuloy ang impeachment trial, o karapatan ni Miriam Santiago bilang isang public figure na magkaroon din ng private space at wag i-allow ang mga demonstrador na mag-rally sa harapan ng kanyang pamamahay. So yan po ang tinatawag po natin na balancing of interest and rights po sa isa pong debate katulad po nito. Kaya natakot yung mga tao sa loob ng bahay. Pero nabasa ba ninyo yung placards? Okay. Miriam, gabayan ka sana ng katarungan at katotohanan when you make your verdict. Yun yung nirarally nila. Gamitin ang konsyensya. Let's hear our resource person, Martin. Go ahead. Okay, Ata. Yeah. Go ahead. Balikan lang natin yung pinag-uusapan, ano? Ang pinag-uusapan dito ay tungkol dun sa meron yung rally ba sa impeachment ay nakakagulo o hindi. Palagay ko, sa kabilang panig, may nakikita tayo sa nagrarally sa pro-ERAP. May nakikita tayo sa nagrarally sa anti-ERAP. So, yung karapatan natin na ipinangako sa atin ng konstitusyon ay ibinigay. Ngayon, ang masakit nga dito, no? Marami sa atin ang gusto na lang manatili sa bahay, di ba? Para panoorin natin ng proceedings. Kaya lang, pagka yung karapatang iyan ay inaalis sa'yo, yan ang masakit. No? Kaya natatakot ako kay Attorney. Pero ba, dun ho sa loob ng, ng Senado, bumoto tayo ng ating mga kagalang-galang na senador para yung ating boses, yung ating karapatan ay marinig na sambayan. Ito masakit. Kamukha ho niyan, pagka ba nagsalita ang isang senador at ang isang sa judge doon, no? Hindi ba yung hall na yon ay bulwagan ng katarungan? Ibig sabihin, binibigyan ng karapatan na madinig ang iyong panig kung ikaw ay inaakusahan. Hindi ba? Kung yung cameraman, pinaupo nila dun sa gitna para sabihin kung ano yung nangyari doon, bakit itong tatlo ay hindi binigyan ng pagkakataon na yun? Are you going to answer to that? Are you going to answer that? Go ahead, go ahead. Based on 1987 Constitution, under Article 3, Section 4, we have the right to express what we want. Pero sa magandang pamamaraan, hindi sa bayolente. Ano ba yung bayolenteng ginawa ng tatlo sa loob? Ang ina-explain na... Yun lang eh. Alam mo yung nag-uusapan yung bakit hindi binigyan ng pagkakataon. Yung tatlo. Yung tatlong mga si Bettina, si... na dumukwang na ganon. Na parang dinudukwang si Miriam doon. Anong violent doon? Alam mo, alam mo, kung ang mga nag-demonstrate, may karapatang ipahayag ang kanilang kagustuhan ng malaya. Ganon ding may kaukulang karapatan. Lalo na ang isang senador na judge. Sa pagkakataong yun, narespetuhin nila. Hindi dapat yung kinakailangan ni binubuo o sinisigawan. Ganon ang nangyari sapagkat maliwanag ito. Teka muna, ha? Sasabihin ko lang sa inyo, before that incident about these three people, you must remember that there was an incident. There was a booing. Binubo nila. That is according to the statement of Senate President Pimentel. Maliwanag, that was the observation. Let's not jump from one issue to the other, you know. Kasi kilala ko itong dalawang babaeng tinutukoy natin. Si Rosana Tuason Forest at saka si Bettina Araneta Aboitis. They're very nice ladies. They're well-heeled. They're not capable of looking provocatively at Madam Miriam or Madam Senator Miriam Santiago. Alam mo, nandiyan ako araw-araw, Maring Winnie. At pag nasa harap ka sa front pew, hindi mo talaga makita yung ibang mga senadores at merong malaki, mas malaki pa dyan yung pilar at yung column. At dinudungaw lang nila at hindi nila makita. I do not know why Senator Miriam Defensor Santiago lost her levity and her behavior. Let me finish. There's freedom of speech here in Mare and Pare, okay? I would like to say,
I cannot understand why Senator Miriam Defensor Santiago had to go and rail against these women. She did not have to. She showed her power. She has power already. But she had to overshow and overexpress. And she pointed that way. That's not needed. Hindi naman kagalang-galang na ano yan eh. Ibig pong sabihin natin, wag natin iligaw natin ang mga usapin. Dahil ang usapin dito, kung nakakagulo ba o hindi nakakagulo. So ang aking panig dito, nakakagulo. Dahil sa nakikita na natin, nagbibingi-bingian ng si Father Robert Reyes na hindi niya narinig ang gulo-gulo ng mga pinagmamalit pa. Nagbibingi-bingian lamang siya. Ang totoo niya, rinig na rinig niya. Nagbibingi-bingian lang. Dahil abusado na ang ginagawa ng mga anti-erap rally. Okay. Father Robert, okay. Father Robert, go ahead, please. Sa kapatid, sa sobrang ingay at sa sobrang lakas ng sigaw mo, hindi kita narinig. Kaya, sandali lang. Alam nyo, ang mga senador sa loob ng Senado ay parang basketball game yan. Kapag maganda ang performance, pinapalakpakan. Pag pangit ang performance, binubo. Kaya hindi mo matatanggal sa taong bayan na kapag hindi nagustuhan ang performance ng isang senador o senadora, may karapatan ng taong bayan na magbu. Huwag ka lang pumunta ron. Hindi ako nagbu, ha? Hindi ako nagbu. Okay, before that, so gusto ko lang po i-mention, kasi hindi pa nila natatakel at hindi pa na-mention dito ng mga anti-rallyist dito sa left side, yung issue ng legitimacy ng kanilang mga rally. Totoo bang yan ba ay opinion ng mas nakararami? O totoo ba na ang mga nandoon sa rally mismo ay totoo nga pinaninindigan nila at pinaniniwalaan nila ang kanilang mga sinasabi? O ito ay hakot lamang o pwedeng bayaran? Kasi po sa totoo lamang po, ang alam ko po, at meron po ako makakilala, ang mga nasasabi po sa akin na marami din po sa mga rallying ganyan din ay mga hakot daw po ang mga binayaran. Actually, jeep pa nga yan. And I've seen it also personally when I was in Mendiola area kasi nakatira din po ako dati dyan sa may San Miguel. So gusto kong i-mention din yan yung argumento na minsan ang mga kalabog at ingay, ang mga maingay, even sa social media nga ngayon, di ba? They may not be the true representatives of majority opinion. Kawalang galang yun, kawalang galang. Kawalang galang yun, senadora yun. Walang karapatan ng kahit na sinong ibo yun, kahit mali sinabi nun. Tanungin nyo sa Chief Justice. Edukado kayo na, edukado kayo. Mukha na. Dali po. Doon muna. Kayo naman ay napaka-violent ninyo eh. Baka nakakalimutan po ni Brother Eli Soriano na tayo ay nilikha rito para magkaayos ang ating kasaysayan. Ngayon, ano ba sitwasyon ngayon? Ang sitwasyon ngayon ay krisis ng ating politika. Ibig sabihin si ERAP ay maraming problema sa lipunan, no? Ngayon, sinasabi ni Brother Eli, masama yung mag-rally, pero nakita ko siya sa Makati, nag-rally kami. Andun siya. Malaking kasinungalingan yan. Malaking kasinungalingan yan. Malaking kasinungalingan yan. Kahit isang rally, wala akong dinadaluhan. Paano yan? Alam niyo kung bakit? Magaling ka. Wait, say something. Kaya ba, Father Eli? One more, sandali. Wait, kaya Father Eli. Brother Eli. Brother Eli. Okay, before that, I think this is the third debate with Maret Pare na talagang pandemonium, na talagang lakas na mga boses, talagang magulo dahil po it's reflective of the political tension of that time. Imagine niyo po, merong isang paglilitis, nationally televised po, dami ng mga dramatics na nangyayari, and it involves the highest political position in the country. So ganun talaga kataas yung political tension po ng panahon na ito. And it's understandable. Sandali lang, mga mare at pare, pwede ba? Paano tayo how can we listen? Let's listen to each other. Tapos na ba kayo? Nagsisinungaling ka raw. Sandali lang. Siyempre, hindi
Okay. Pagkatuturo ka, magsalita ka. Okay, sige. Hindi sila maniniwala sa akin. Hindi sila maniniwala. Kasi si Brother Eli na ando sa Ayala, nasa gilid lang siya, nanonood sa amin. Pangalawa, yung sinasabi ni Atty. Santos, kasi kami mga akbayan, nagrally akbayan. Yung sakbayan po, nagrally kami sa akbayan. Hindi ko kami papasok sa loob ng bahay ni Miriam, nasa harapan lang po kami. Thank you. Okay, break. Okay, komento lang po, no? So, sinabi ng rallyista ko niya, nagra-rally daw si Brother Eli, pero nung pina-explain na siya ni Maring Winnie, ang sabi niya is nandun nakatayo sa gilid. So, that's not rally. Maybe he is observing the protest rally, but it doesn't mean that he's there na nagra-rally din siya. Pangalawa yung sinabi niya na walang nakapasok doon sa pamamahay ni Miriam Santiago. That may be true, pero hindi ang sinabi. Hindi naman sinasabi na may mga pumasok. Ang sinasabi doon is nagkakaroon ng kaguluhan sa harapan ng residence ng isang tao. Pangalawa, may mga sinasabi na mga tinapon ng mga bagay-bagay doon sa pamamahay ng isang senadora. So, yun yung issue doon. So, nakikita natin na binago niya yung kanyang sinabi patungkol kay Brother Eli. Mainit ang laban. Okay, let's listen to each other, Okay. Mga tumawag, Paring Winnie, na nagsasabing di nakakagulo ang mga protest rally sa impeachment proceedings ay 2,643. Yay! At saka doon, nagsabi na nakakagulo ay 2,841. Wow! My God! O, tayo muna, meron tayong mga comment dyan. Sabi ni Michael Agustin, nowadays demonstrations have been nuisance, especially with the current impeachment trial. Kung sa tingin ng mga heads ng mga militant groups and even some of our Catholic priests na wala nang ibang ginawa ko, hindi umangal na lang ng umangal, bakit hindi sila mag-file ng candidacy sa COMELEC at tumakbo kung sa pananaw nila, they know what's really best for the country. Sabi naman ni Babak San Juan, sino ba ang nagpapagulo sa impeachment trial? Ang mga aktivista o ang mga senador na pilit pinagtatakpan ang katotohanan? Hindi, sinasabi ko lamang, yung sinabi ni Padre Reyes, na yung kinakailangan magbu, pagkaka hindi nasisihan sa sinasabi halimbawa ng isang senador, yun hindi wasto, sapagkat kahit na hindi nila nagugustuhan, lalo kung sila ay nasa loob ng Senado, sinasabi ng batas na hindi ka dapat maaaring gumawa o kumilos o sumigaw o magsalita na makadidisturb ng legal. Tama yan. Tama po yan. Ang tawag po niyan is maintaining the decorum. So yan po ay isang konsepto po sa parliamentary procedure. Ang parliamentary procedure po ay mga standards of behavior and etiquette sa isang hallowed hall o respected na lugar katulad ng Senado, ng Korte, ang wastong behavior sa isang meeting. So pwede pong gamitin yung parliamentary procedure. So agree po ako sa sinasabi po ng abogado po na ito. I agree with you. That's true. That's true. Attorney, hindi ko po sinabing pwede magbuo. Ang sinasabi ko, ang natural na reaksyon ng tao kapag natutuwa ay magsabi okay ka. Pag hindi natutuwa, hindi ka okay. Kaya yung buo, hindi dapat mangyari sa loob ng Senado. Pinag-uusapan natin kung ano nangyayari sa labas ng Senado. Alam niyo ba nangyayari sa labas ng Senado? Ano nangyayari? Noong lumabas si Miriam na nagalit, sa loob ng Senado, pinagalitan lahat ng tao at naghanap siya ng tatlong pagbibintangan. Doon sa labas ng Senado, sumisigaw ang tao, malakas ang malakas. Boo! Bakit? Talagang maling-mali sa labas. Nasa labas. At yung mga tao, let me finish. Mare, sa loob po. Let me finish, Attorney. Sa loob po, sa loob, meron nagbubu. Sa loob, meron. No less than the Chief Justice gumagano. Order in the court, sabi Okay, Tracy, ikaw ay nasa loob ng Kaya natin matapos si Padre. May nagbubu ba? Hindi mo maalis kuminsan. Pag yung mga... Pwede ba? Sinasabi ninyo, huwag kayong magbu sa loob, pero dito nagbubu kayo. Okay? Alam nyo, it's the format, di ba? Let me finish. Gusto balikan yung ano yung... Let me finish, okay? Sige, Inside the Senate, there are some who boo because they cannot help sometimes some of the antics and the statements of the senators. Kuminsan, yung ibang senador, sa kanilang pagsasalita, they take sides. Yun ang perception ng mga tao. So, syempre, hindi gusto rin ng tao yun. So, they make sounds. Hindi, ito lang But they do not boo. They do not boo. Hindi po tama kasi yun eh. Hindi po tama yung... Excuse me, sir, no? Hindi po kasi tama yun eh. Balik ko dun sa ating team na nakakagulo ba? Tignan natin ang ating itsura.
dito mismo sa debate, hindi tayo yung nagrarally, pero magulo tayo rito eh. Bakit? Saan ang gagaling ang gulo? Magkakakonflict ang ideas natin eh. Di ba? May gulo ba wala? Kung nakikinig kayo sa Diyos, pakinggan nyo lang ko. Isa lang. Quiet. Let him speak. Doon sa Aklat ni Santiago, dapat alam ni Father Reyes ito. In St. James 3:16, ang sabi, kung saan naroon ang strife and envies, nandun ang kaguluhan at lahat ng gawang masama. Okay. Brother Eli, alam nyo, ang Biblia ay marami sinasabi, iba-iba sinasabi sa iba-ibang sitwasyon, no? Ngayon, si Kristo, hindi siya nag-aksaya ng panahon sa loob ng Senado. Si Kristo, Brother Eli, naniniwala ka kay Kristo? Naniniwala ka kay Kristo? Si Kristo spent most of his time sa kalye kung saan nagrarally ang mga tao, nag-iingay ang mga tao, ngunit nakikinig sa kanya at pinapalakpakan siya kasi kapani-paniwala siya. Mabalikan ko lang po yung sinabi ng Ginoo na nasa taas. Ang sabi niya kanina, masakit kung alisin yung karapatan ng pagsasalita. Ang sagot ko naman ganito, mas lalong masakit kung ang ginagawa mo ay nakakagulo. Hindi masama na magsalita ka ng may malaya. Pero ang lalong nakakasakit, yung epekto ng panggugulo, kasi hindi lang ang pamumuhay, ang nagugulo, ang pamumuhay at ekonomiya, nagugulo ng hindi magandang lalim. Sa amin lamang, no? Hindi ako naniniwala na kakagulo ang mga pagpoprotesta. Hindi lalabas ng laksa-laksang mga manggagawa sa kanilang mga pabrika, sa kanilang mga paaralan. Ang mga maralita, iiwan ng kanilang mga pamilya para lamang manggulo sa lansangan. Parang yung mga natural na diskurso ng dati pang mga kasaysayan. Pag meron pagtataas ng matrikula, nagrarally tayo. Pag may oil deregulation, nagrarally tayo habang dinidinig ang mga batas na to. Okay, kaya tinintindihin. Okay. Pwede naman rin ng rally na nangyayari sa kasalukuyan, isang rally na hindi sa pinaparating natin ng ating karaihan, kundi uri ng harassment eh. Ang nangyari, kasi bibigyan mo ba naman ng deadline? 3 days ka na lang. At ano man yung nangyari dun sa sitwasyon ni Miriam Santiago, totoo ang kalsada ay di niya pag-aari. Pero ang mindsetting at kondisyon na nakikita ng mga tao sa loob ng bahay, doon sa kanyang kalsada, ay natatakot. Ganyan din po. No. Nalulungkot That is ako. your interpretation. Nalulungkot ako at nadidinig ko yan kay Brother Eli. That is mind conditioning eh. Ganyan din po ang linya ni Marcos, linya ng pag-iisip niya na ang mga protest rally ay kaguluhan lamang. Ang protest rally ay demokratikong karapatan. Ang protest rally ay tanda ng malusog na mamamayan, hindi ng magulong bansa. No, can I say something Ang pinapakita po ng maraming protest rally ngayon, gising, nagmamatsyag, aktibong nakikisangkot ang sambayanan sa impeachment trial. Ayaw nyo ba noon? Walang masama roon siya nakikialam. At kailangan namang marinig ang inyong mga tinig. Pero ang sinasabi ko, yung mga nangyari doon sa harapan ng bahay ni Miriam, na siya ay nagsubo ng demanda, petition for injunction sa Supreme Court, para paniwalaan lang natin, para makita natin yung katarungan. Binigyan ng temporary restraining order ng Supreme Court eh. Itong akbayan na ito, na nanggugulo nga eh. Yan ang pag-iisip ni Marcos. Kino-question ang desisyon ng Korte Suprema. Bakit? Sandali lang, ako'y nagpapaliwanag. Sa unang bahagi, hindi totoo na nanggugulo ang mga rallyista. Sapagkat nandun sila sa kalye, at may placard sila at sinasabi nila, gamitin mo ang konsyensya mo. No, sa senadoran. So, just a moment. I am still finishing. So ngayon, nilabas namin ito. Pagkatapos, then she said, nagbabang against the door, against her gate, hindi totoo yun. Nagtatapon doon sa kanyang gate ng bato, hindi totoo yun. Katulad din ng hindi totoo, yung nagtindigan, yung tatlong the two girls, the women, and the dating men. Hindi naman hindi dyan kasi you are telling a lie, alam niyo po. Ang pag-rally, pwede nyo namang gawin kahit saan nyo gusto, sa mapayapang paraan lamang. The mere fact na nasakali kayo, nanggugulo kayo. Yan ang ibig sabihin nun, di ba? Nasakali kayo, nanggugulo kayo, kasi nasakali kayo. Bring us anything. Your interpretation, sinasabi nyo, basta nasakali, nanggugulo lang. Okay, answer.
Okay, mali po yun, no? Hindi po porket ikaw ay nagrally sa isang public place ay nanggugulo ka na. Hindi po ganun yun. So, ang protesta po ay isang paraan po ng pag-express ng iyong political or anumang uri ng belief. At ito po ay constitutionally protected dahil po yan po ay feature po ng isang demokratikong bansa. Kinakailangan po natin ng aktivismo, kinakailangan po natin ng level ng protesta sa mga issues po na kinakasangkutan po ng lahat at mga issues po na sa palagay po natin ay dapat tayong makialam bilang mamamayan. Hindi man tayo parte, kunwari, ng isang political process or legal process yung impeachment nga, pero pwede po yan na ipadating yung mga hinaing po ng mga tao patungkol po sa particular na political process. Okay lang po yun. As long as hindi po ito violente, ito po ay dapat in peaceful means po talaga dapat. Ang gugulo. Gusto ko kasing tanungin po yung No, you have to answer this. Hindi nakakagulo ang mga rally o protesta. Ito ay pagpapakita ng suporta lalo na sa impeachment. Pero ano ang manifestasyon ng ginawa niya? Hindi. Dahilan kami mga maliliit ay pinipitik-pitik lamang yan ng mga malalaki. Kaya nga nagsasama-sama ang mga maliliit upang magkaroon ng isang malaking boses at ito ay pagbibigay ng suporta sa mga nasa loob ng Senado. That's a good point. Patuloy po na may nananakbo sa lansangan at may ngasap na sektor ng lipunan ay nagkakaroon ng lakas ng loob ang tumatayo sa witness stand upang pulaan at yurakan ang konstitusyon natin at ang ating saligang batas. Sir, Yung tungkol kay... Gusto ko lang po linawin na yung bakit po yung sinilang po dati nung tumakbo po siyang Pangulo at pagkatapos po natalo, bakit po nagprotesta siya? Ngayon po pinipigil niya po yung malayong pagpapahayag ng damdamin. Okay, welcome back. Meron tayong few messages dyan. Nice. Nice. Okay. Okay, ito po. Next to the last results, ang mga tumawag po at nagsabing di nakakagulo ang mga protesta ay 2,909. At yung tumawag po na nagsabing nakakagulo ang mga protest rallies sa impeachment trial ay 3,105. Meron po tayo mga comments. This is our last segment. Ang sabi po ni Wilfredo Rodriguez, nakakagulo ang mga protesta laban at kampi kay ERAP dahil sa hindi lang maingay o radikal ang mga rally, ito ay nakakahadlang pa sa mga trabaho at mga oras ng mga tao. Ayan. Sabi naman ni Romeo John Tiansay Jr., hindi nakakagulo ang rallies. Rallies are the mirror of the people's opinions and the nation's sentiments. They remind us that we are still living in a democratic country. Kapag wala ng karapatan mag-rally, parang wala ng demokrasya. Tama po yan. At interestingly, isa po sa mga bastions of democracy, mga bansa po na kung saan nagpapakita po ng demokrasya at kapangyarihan po ng mga taong nasa baba ay ang France. Sa France po, interestingly, based on some stories that I've heard, is almost lagi may mga rally po sa kanilang mga streets. I'm not saying it's good, but I'm just saying na ito po kasi ay parte po talaga ng demokrasya. Feature po ito ng democracy. Tandaan nyo po, yung sinabi nga kanina nung isang ali, pinipitik-pitik lang tayo ng mga malalakas at ang paraan po minsan para po magkaroon ng puwersa is through the parliament of the streets. Pagkakaroon ng isang malawakang organisadong pagtitipon ng mga tao in expressing their grievances against someone, against something. Nga natin yan. Ayan ba ay nagkakasama sa ekonomiya natin ang mga rally? Masyadong nakasasama sapagkat kapag magulo. At yun nga nangyayari ngayon. At ayan, ayun ang survey, nakita ninyo. Mas marami ang naniniwala na nakagugulo. Lalo na nga kung nagkakaroon ng mga demonstrations, mga protest. Sigawan ng sigawan doon. Kung ano-ano mga nangyayari. Nakasisira. Yung pong buwan-buwan na pagtataas ng presyo ng langis ang nakakasira sa ekonomiya. Yung pangungurakot sa gobyerno nakakasira sa ekonomiya. Yung pagsasamantala sa atin ng mga dayuhang negosyo, yung po ang nakakasira sa ekonomiya. Yung po ang ipinoprotesta natin. Yung totoo yun. Yun yung nakasisira. Marami. Ang pamahalaan nakasisira yung pangungurako. Marami pong nakakasira sa ekonomiya. Ang isa dyan, yung nakikita ng mga taga-ibang bansa na tayo magkakagulo rito, nagkararali. Kaya nakakagulo isa. Nagharap yung pro-ERAP sa anti-ERAP. Kantsawan ng kantsawan Nagbabatuhan Nakakagulo, hindi. Nakakagulo nga Kaya walang investments na pumapasok dito, walang tiwala ang mga investors sa gobyerno na puro Hindi na yun ang dahilan. Yes, can we hear from the audience? Okay, one indicator of investor confidence is peace and order and public safety. Correct. Now, the point is this, tawag dito,
ang sporadic rallies at mga nangyayari sa kasalukuyan ay isang konsepto na kung saan nakikita ng ating mga potential investor na nagkakagulo. Imbes na ating tulungan ng pamahalaan, tayo pa mismo ang sumisira sa pamahalaan. Diba? Okay, before that, hindi ko gusto yung kanyang phrasing na sumisira sa ating pamahalaan. O siya din nagsabi ka na anarchy. Mali eh. Pag sabi mong anarchy, wala nang rules yun, wala nang batas. Talagang kaguluhan lamang. Mali yun eh. That's not true. Hindi porket nag-rally ka, isinisira mo na yung gobyerno. That's a wrong assumption. Marami po ang uri ng rally. At syempre may mga pro-government rallies, meron ding anti-government rallies. Pero taking it too far as to say na sinisira ang ating gobyerno, anarkiya, hindi po ako agree dito sa third speaker po nitong nasa left side. Alam nyo, parang pinalalabas natin, saka lang gumulo na nagsimula mga rally. Saka lang bumagsak ang ekonomiya nung nagsimula mga rally. Even before the rallies, bumagsak ng ekonomiya natin, sinasalba ng mga tao nagrarally ang ating ekonomiya dahil pinabalik ang demokrasya. Ito lang po masasabi ko, Ito lang po masasabi ko. Kasi po, makikita po natin, kagaya ng sinasabi po natin kanina, iisa lang po tao yung sinasabi nyo, 1,000 po yung kalaban niya. Tendency po niya, mag-self-defense, di po ba? Saka sinasabi niyo po kanina kung nakita niyo po si Brad Eli. Nakita niyo po si Brad Eli, ganito ba, sandali ho. Nakita niyo si Brad Eli sa rally, papuputol kami ng leg pag nakakita kayo ng video. Kung sino ang nakakagulo dito sa bansa natin ay hindi ang mga nagpaprotesta, hindi ang mga rallyista, hindi ang mga aktivista, kundi yun ang nasa Malacanang ang nagdulot ang malaking gulo dito sa Pilipinas. Kaya kami nagrarally. Ito lang yung napupuna ko sa kabilang panig, Hindi lang sila pingi, kundi mga sinungaling pa. Ngayon, ganito. Impeachment trial is a tedious process. Tedious process yan. It's a long and tiring process. Ngayon, kung kasali pa tayo doon sa mga nagrarally, wala na talaga. So let's wait for the result of the impeachment. Kapag hinihigal natin. Okay. You answer that. Sorry, your comments. Ang po ay isang paraan para gisingin ang mga tiwaling opisyal dito sa Pilipinas. Partikular na silang Bigyan de Peso Santiago. Minsan po kasi kaya nang dumadami yung mga nagrarally. Pabayaan mo muna siya. Presidente Joseph Person Sada, ang tanong po dito, tama ba o mali ang ginagawa ng mga taong ito na niluklok ng mga tao para mo po bilang public servant natin? Minsan po kasi yung mga sumasama lang sa rally, minsan kasi tinatakot na tatanggalin sa trabaho. Kaya minsan, inihayaya sila dahil gusto nila marigil sa trabaho. Isa pa, binabayaran. Yun. Finally, may nag-mention na rin ng bayaran. Hi, salamat naman. Pero it's actually a strong point. Kumbaga, na pwede mo kasing i-mention dito na hindi porket nagrally ay legitimate na yan na expression of their freedoms, di ba? Libre ba kalimutan na most of the people who go to the rallies is by their own will. Wala namang namimilit sa kanila to go to the rallies eh. Maganda ito, pero it is time for our final statements. Can we start with you, please? Rod. Final statement. Ang Go bilis ahead, ng panahon. Ang sabi nila kanina, ang konsepto ng rally ay sila yung mga aktivista. Nandun ang konsepto ng aktivismo. Pero sa aking nakita, ang aktivismo ay merong isang ideolohiya na kung saan merong tugon na pinaglalaban. Hindi ko makita ang ideolohiya doon sa kanilang aktivismo sa magitan ng paggulpe sa isang tao na isa ring uri ng ating lipunan. Na isa ring maralita, isa ring dapat nating ipaglaban. Yun po lamang. Okay. Daniel, wala na. No more time. Gusto ko lang sabihin na ayaw man nila o hindi man sila sumasama sa mga protest rallies, sila ay benepisyaryo ng People Power Rally. Dahil kung wala ito, hanggang ngayon nasa diktadura pa tayo, meron pa ring batas militar. Okay. Brother Eli. Alam niyo po, si Kristo kailanman din nagrally, nangaral siya. Walang palakpakan nung nangangaral si Kristo. Kaya ako, hindi ako nagrarally. At yun nag-aakusa sa akin, nakita ko sa rally sa Makati, patunayan mo yan, kapatid. Si Kristo po nagrarally, speaker pa nga siya, 5,000 doon sa dagat ng sinagoga. Alam nyo, ako'y masaya at may mga rally sapagkat ito'y nagpapatunay na buhay pa at gising ang demokrasya. Yep. At ang mga senador na nagre-react sa nangyayari sa mga rally ay magandang pangitain sapagkat sila'y nilagay doon, binabayaran sila ng taong bayan and they must perform according to the will of the people. Okay. Yes. Ako naman, kapagkat kaya ako'y napunta lamang dito dahil nga sa nire-represent kitong Santiago family, gusto ko lang maging maliwanag ito sa inyong lahat. Na si Senador Miriam Santiago, walang hangaring putulin ang inyong karapatang kayo ay mag-rally. Wala!
ang kanyang tinututulan at kasama ako roon. Kung sakaling tayo tumututol, nagpoprotesta tayo, huwag tayong gumawa ng mga kaguluhan. Gawin nating tahimik, gawin nating payapa, sapagkat sa ganyang paraan, maipakikita natin kung papaanong iginagalang natin ang karapatan ng ibang tao. Correct. Yun lang ang aking Tama ibig sabihin. yun. Hindi siya tutol sa anuman rally. Dapat lamang tahimik, Tama payapa, at makatarungan lang. Tama yun. Thank you. Thank Good you. point. Ako naman. Ang nakikita ko, ako'y tuwang-tuwa at gandang-ganda ako sa nangyayari sa ating bansa. Father Eli, sapagkat, pakinggan ninyo, huwag kayong maingay, this is my time, at sapagkat ang nangyayari ngayon, nagkakaisa ang isang bansa sa pag-unawa kung paano lumahok ang mga mamamayan sa impeachment at trial at conviction ng isang presidente na umaabuso sa kanyang opisina at sumasalungat sa interes ng taong bayan. Ang mga rallies ay bahagi lang nitong demokratikong prosesong ito. Yep. Maaring maingay, maaring magulo ng konti, pero hindi siya violente, payapa siya, dapat magkaisa tayo dito at matuwa. Okay. Mukhang alam mo ninyo, mga kaibigan, nakita ho natin mismo, this is democracy at work. We agree when we don't disagree. Kaya lang dito sa site na ito, Maring Winnie, sinasabi lang nila, talagang nakakagulo ang mga rallies at nakakasakit daw sa mga karapatan din ng mga mamamayan. At sinabi din ng ating kapatid na si Rudy, at sabi niya, kung aktivismo, talagang nakakagulo kasi you're active, nag-iingay. So this is the point of this site. Ang main points naman dito is those rallies and those demonstrations are a necessary factor for change. At kung hindi tayo nag-rally at nag-demonstrate, hanggang ngayon, andito pa siguro ang Marcos diktadurya. At saka, it is a good sign of democracy at saka maturity of the people that they are able to rally and it is their, of course, their constitutional right. Ayan, ano ang Sa say akin, mo? Maring Winnie, at dapat siguro ito'y dapat nating intindihin. Nobody said na ang demokrasya ay madali. Nobody said na ang demokrasya ay dapat tahimik. On the other hand, ang demokrasya po is a constant struggle to make the system work. Kung titingnan ho ninyo yung konstitusyon, it's all about rules on how to settle and resolve conflicts of needs, concerns, and power. Kaya kung iniisip po natin demonstration ay wala sa democracy, ay hindi ho demokrasya yan. At kung iniisip din ho natin na kung may demonstration ay dapat tahimik, hindi ho, it's the cost we have to pay. Dahil ito po ay demokrasya, dahil ito po ay nandiriyan na dapat natin tanggapin. Ang importante lang, there is a balancing right dito, Jess, which is the proper exercise of police power. Ang ibig sabihin, hindi kikitilin yung karapatan, mga kaibigan, because the rule is the exercise of the right. The exception is yung magre-regulate ka, but it has to be consistent with the right that is protected and that is the right to express oneself. Kaya kahit na nakakagulo ang demonstrasyon, lalong-lalo na dito sa impeachment proceeding, Maring Winnie, kasi ako yung naniniwala that it should be part of it all. Of course. Demonstrations during impeachment should be part of the proceeding. Of course. Okay, before that, importante lang huwag po tayong makonfuse sa term na police power. Hindi po ibig sabihin yan kapangyarihan ng police, ha? Ang ibig sabihin po ng police power, ito po yung kapangyarihan ng gobyerno na mag-regulate ng mga political processes. So yan po ang ibig sabihin ng police power, hindi po yung kapangyarihan ng police. Ano po? Kaya ito, mga kaibigan, no, it should be. Dahil yung mga senador, mga kaibigan, habang sila ay naghuhusga, hindi sila naghuhusga dahil sila ay judge. They are judging for the people who will have to be the ones who will finally, by their act, to remove or to retain the president if that is the case. I agree with you 100%, paring Oka. Meron lang akong two very short sentences, Brother Eli, kasi there is sometimes need even for violence. Kasi remember, when Christ went into the temple, nakita niya yung mga moneylenders, nagwala siya. Ayun. So, sometimes, at ang second point ko naman hindi ba, if you're always so peaceful, sometimes hindi because you're dead. Ayun. Okay. Maraming salamat. Ito ang audience ng mga, ikaw muna ang audience mo. Wala ako kang dito. audience? Mukhang nandyan lahat sa'yo. Lahat ang audience andi dito. Akbayan Youth, Polytechnic University of the Philippines, Political Science Society, adhikain at kilusan ng ordinaryong tao, Alliance of Concerned Teachers, Philippine Normal University Chapters, Bayan Muna, Alyansa ng Nagkakaisang Lakas ng Kabataan, Pamantasan ng Pasay, Political Science Society. Dito yung ang dating daan, Jeep Erap,
At ang pamantasan ng lungsod ng Pasay. Okay. Pamantasan. Maraming salamat. Final Ito po score. ang final score. Ang mga tumawag po at sinabing di nakakagulo ang mga rallies ay 3,579. At yung tumawag na nagsabing nakakagulo Ay 3,736. Okay. maraming salamat sa inyong pagdadala Maraming at sa salamat po. Okay, dyan na naman po nagtatapos ang ating episode po. Isang na mainit na debate episode na naman po with Mare at Pare. Katulad po ng sinabi ko, this was a very popular show back then. Thursday nights yata ito. Late 1990s hanggang early 2000s kung di po ako nagkakamali. Ito po ang masasabi ko na isa sa mga shows po talaga na dapat ibalik, no? Dapat ibalik yung mga ganitong uri ng diskusyon sa isang primetime TV. But anyway, mga ka-U3, napakasimple lang po actually ng debate eh. Whether or not nakakagulo nga ba ang protest rallies sa impeachment trial na nangyayari noong 2001. At para sa akin, I think maliwanag naman po. Pabor po ako sa demonstrasyon. Hindi po tama na sabihin natin na stay na lang tayo sa bahay. Hindi po ako agree din doon. Dahil po may mga sitwasyon po na kinakailangan ng political participation ng mga tao. At katulad ng nasabi ng isa kanina, ng isang ale, I really like her point when she said na tayo mga maliliit, pinipitik-pitik lang tayo ng mga taong may kapangyarihan. Kaya kapag tayo ay nag-iipon ng ating lakas sa isang paraan ng pag-i-express ng ating sarili, mas nalalaman ng mga tao ano yung ating mga hinaing at nalalaman din mismo ng mga representante natin, mga senador, mga congressman, because they are representatives of the people. They would know what we are thinking and how we feel. So hindi po masama in general ang pagrarally po. Pero that's with a caveat na dapat yan po ay kontrolado, dapat yan po ay regulated, it is peaceful, hindi po dapat violente. Hindi po din ako sang-ayon naman po sa violence po na nangyayari. In fact, yung sinabi po natin kanina about sa nawala daw nga pro-Marcos na mga rallies nung panahon po nung EDSA People Power around that time, meron po actually. In fact, meron ngang isang naka-yellow shirt na napadpad, supporter yata ni Cory na napadpad doon sa pro-Marcos rally dati at pinatay. Namatay po sa bugbog. So nangyayari po ang violence po talaga, no? Yan po ang sad reality sa mga nag-uumpugang mga konsepto at mga paniniwala. Kaya kinakailangan po makontrol po sila, kinakailangan ng tamang pag-practice po ng police power. Yan po yung kakayahan po ng ating gobyerno na mag-regulate po ng mga political processes, mga political actions po. In the end, this video is really interesting for me dahil it gives us the glimpse of the political tension that we once had in the early 2000s po mga ka-U3. So kayo po, ano pong masasabi nyo sa episode na ito? Lahat po ng inyong mga komento po ay amin pong binabasa po. So comment lang po kayo. Mag-engage po tayo sa isang healthy exercise of democracy sa Usap-Usap University. And if you like our content, please click subscribe here mga ka-U3. Also, we have a video here and okay din pong panoorin yung video niyan. Maraming salamat po ulit and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!